Paano ko ang itinuturing mong soulmate ay ang taong nakalaan lang para maging kaibigan, pero hindi magiging kaibigan. Ito ang kwento ng isang babaeng sumagal sa pag-ibig sa kabila ng katotohanang pagkakaibigan lamang ang tanging kayang ibalik sa kanya. Pakinggan ang ating kwento dito sa Kaakay with DJ Kakay. Magandang hapon, DJ Kakay. Ako nga pala si Ava, 29 years old, isang finance bank manager. Nagsimula ang lahat sa isang charity event bilang bahagi ng aming team building. Nag-organize kami ng isang feeding program sa isang bahay ampunan. Doon ko nakilala si Romel, isang licensed pediatrician na may napakalambot na puso para sa mga bata. Sa totoo lang, wala sa plano ko ang mahulog. Pero sa bawat pagpulong at pagpaplano ng aming team, unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa. Nung mismong araw ng feeding program, doon ko mas nasilayan ng lalaking nagpabago sa pananaw ko sa buhay. Hindi naman sa nag-a-assume ako, pero mula sa unang pagtatagpo pa lang ng aming mga mata, naramdaman ko na ang isang kakaibang spark, isang koneksyon na akala ko ay simula lang ng aming forever. Yun pala, simula lang ito ng isang masakit na hanggang dito na lang. Oh, bukas na yung event natin. Be mindful guys sa mga task na ibibigay ko sa inyo ha. Tayo bang magkasama sa isang task? Syempre, hindi. Dahil hindi pwedeng magkasama sa isang task ng mga magkakaibigan. Alam mo na yun. Ha? Bakit naman? Pwede yun. Ano ka ba? Hindi pwede. Baka puro kalokohan lang tayo at mawawala tayo sa focus. May iba akong inatasan para makasama mo, no? Ha? Sino naman? Hi guys! Oh, Romel, sakto. Nandito ka na pala. Hi Miss Cheska, good morning! Good morning sa inyong lahat. Romel, ito nga pala si Ava, kaibigan ko. Ava, this is Romel. Siya yung makakasama mo sa task na ibibigay ko sa inyo, okay? Hi Ava, nice to meet you. By the way, totoo pala yung sinasabi ni Miss Cheska. Mas maganda ka pala talaga sa personal. Wow ha? Nasabi mo pa yun sa kanya? Parang hindi ka busy, Cheska ha? Nabanggit ko lang din sa kanya na single ka. Yun lang naman. Ano naman yung masama doon kung friends lang naman kayo? Miss Cheska, thank you sa pag-invite sa akin dito sa event ha. Kahit wag mo na akong isama sa babayaran mo, gamitin mo na lang yung pera pang merienda. Ay, ano ka ba? Cheska na lang itawag mo sa akin. Wag na Miss Cheska. Pero salamat ha. Alam mo, ang bait mo talaga. Kaya swerte ang mapapangasawa mo eh. Bukod sa gwapo ka na, doktor ka pa. Saan ka pa, di ba? Sa unang pagkikita pa lang namin, DJ Kakay, nakaramdam na agad ako ng paghanga kay Romel. Bukod sa pagiging gwapo, hinangaan ko ang pagiging lisensyadong doktor niya. Doon kasi talaga ako unang na-attract sa lalaki. Yung may paninindigan pero nananatiling approachable at mabait sa lahat. Sa totoo lang, napakagaan agad ng loob ko sa kanya. Nung presentation pa lang, kitang-kita na ang dedikasyon niya sa aming proyekto. Sobrang gentleman din niya. Halos ayaw na niya akong paggawin ng trabaho kaya naman nung mismong araw ng event, sinigurado ko na hindi lang siya ang mag-i-effort. Sinigurado kong pagtutulungan naming dalawa ang bawat task na ibinigay sa amin. Uy, Cheska! Huy girl, bakit late ka? Disney princess yan? Alam mo naman, day 1 ng event, maraming gagawin, no? Dumaan lang ako ng department store. May binili lang. Ito naman eh. Teka, kumain ka na muna. Para at least, hindi ka magugutom mamaya. Si Romel ba? Dumating na? Oo, nauna pa siya sa'yo. Kaloka ka? Andun siya sa stock room, puntahan mo na siya doon. Tulungan mo na. TJ Kakay, aaminin ko, sa tagal kong naging single, hindi ko na agad namamalay ng mga sweet moves ni Romel. Para sa akin, ang mga simpleng pag-alalay niya at ang laging pagtatanong kung okay lang ba ako o kung kumain na ba ako ay normal lang na kilos. Nung una, wala talagang mali siya sa akin ang lahat ng yon. Pero mukhang iba na pala ang nakikita ng mga tao sa paligid namin. Hanggang sa pati si Cheska, napansin na rin na nagiging iba na ang aming closeness. Mukhang kitang-kita na sa aming dalawa ang bagay na hindi ko pa agad na pagtatanto.
Romel? Need mo ba ng tulong? Oo. Need ko lang naman na may umalalay sa akin dito sa upuan. Medyo mataas kasi yung tissue, hindi ko maabot. Sige, sandali lang. Oh, dahan-dahan lang ha, baka mahulog ka. Ay! Ay! Aray! Ano ba? Di ba sabi ko dahan-dahan lang sa paghila ng mga gamit dyan? Lahat na yata ng alikabok na lang hap ko na eh. Sorry, okay ka lang ba? Sorry, hindi ko talaga napansin na may nakapatong palang mabigat na bagay sa ibabaw ng tissue. Paya, careful ka na lang next time ha. I'm sorry. I'm really sorry, Eva. Hindi ko sinasadya. Nasaktan ka ba ng sobra? Mag-ingat ka na lang sa susunod. May magagawa pa ba ako? Guys! Anong ginagawa nyo dyan? Bakit naghahawakan na kayo ng braso? Ano yan? Bahay-bahayan? Anong bahay-bahayan? Nahulog lang yung mga gamit sa taas kaya nahulog lahat sa akin, no? Oo, nag-aalala nga ako kay Eva eh. Nabagsakan kasi siya ng mabibigat na gamit. Hala, okay ka lang ba, Eva? Okay lang ako. Mag-ingat kayo sa susunod Bilisan na natin mag-uumpisa na yung program at naghihintay na sa baba yung mga bata. Double time na lang. Nang makababa kami ni Romel, lalo ko napansin ang dedikasyon niya sa kanyang trabaho. Imagine, DJ Kakay, hindi man lang niya ininda ang sugat na natamo niya nang mahulugan siya ng mabibigat na gamit sa stockroom. Pero mas nakukuha ng atensyon ko ay gaano siya kasaya habang pinapanood ang mga batang nag-e-enjoy sa palaro. Napaisip tuloy ako bigla. Napakabuti sigurong ama ni Romel balang araw. Pero naputol ang aking pagpapantasya nang biglang sumigaw si Cheska para sa Bring Me. Nagulat na lang ako na may humila sa akin papunta sa gitna. At pagtingin ko, si Romel na pala ang kasunod na hinihila ng mga bata. Hindi ko alam kung plano ba ito ni Cheska o sadyang mapaglaro lang ang tadhana. Pero hito na naman kami, magkasama at sumasayaw sa harap ng lahat. Okay, kids, listen. Bring me yung magaling sumayaw. Isang ate at isang kuya. Dali. Oh, bakit ako? Hindi naman ako magaling sumayaw eh. Ano ba, Eva? Ikaw ang pinipili ng mga bata, Hoy, hindi ako magaling sumayaw. Nakakahiya kaya. Dali na. Gusto mo bang ma-disappoint sila? Huwag ka na, KJ, Excited na yung mga bata na makita kayo sumayaw together. Kayo talaga? Sige na nga. Ayaan nyo na rin si Kuya Romel nyo. Magaling sumayaw yan. Dali! Wow! Sure! Ay, paano ba yan? Wala kang choice, Eva. Kailangan natin sumayaw. Para sa mga bata, Uy, grabe. Ang galing mo pala talaga sumayaw. Ibang klase din pala mga the moves mo, no? Teka. Ano ako lang ba yung sasayaw, Eva? What if i-Don Silveto kita? Hoy, ano ba? Nakakaya sa mga bata, no? Uy! Iba na yan Baka mabalitaan ko na lang. Nililigawan naman na pala yung si Eva. Romel Kayo talaga. At doon, DJ Kakay, sa gitna ng sigawan at tawanan ng mga bata, naramdaman ko ang kakaibang paghanga na hindi ko inaasahan. Ang isang finance manager na gaya ko ay unti-unti na palang nahuhulag sa loob sa isang lalaking akala ko ay magiging bahagi lang ng isang proyekto. Nasabi ko lang sa sarili ko, ang saya palang kasama ng taong ito sa mga ganitong event. Uy, Eva. Sorry, baka sabihin mo na naman pinapakailaman ko yung mga gamit mo. Nakita ko kasi kanina yung inventory list mo. Very organized Nako, tsaka lahat talaga ng resibo ng expenses sinisinop mo. Nako, impressive naman. Siyempre naman. Para saan pang pagiging finance manager ko, di ba? Kung hindi ko naman magagamit dito. Hindi pwedeng hindi accurate. Ayaw ko talaga magkaroon ng discrepancy sa mga donasyon para sa mga bata rito sa bahay ampunan. Tradisyon na rin naman namin ito ng team na tulong para sa mga bata. Anyway, salamat pala sa tulong mo ha. Alam kong pagod ka na rin mula sa buong araw na trabaho. Alam mo, Eva, wala naman sa akin itong pagod ko basta para sa mga bata. At ang totoo niyan, napakasarap sa pakiramdam na nagiging instrumento tayo para makatulong dito sa bahay ampunan. Oo naman, napansin ko nga eh. Teka, nasan nga pala si Cheska? Sasabay sana ako sa kanya pag uwi Actually, Eva, ang alam ko, nagpaalam siya kanina kina Sister Rebecca. Masama yata yung pakiramdam niya.
Anyway, gabi na rin. Gusto mo bang ihatid na kita sa inyo? Naku, hindi na. Sanay naman ako mag-commute. Ano ka ba? Kakahiya naman sa'yo, baka pagod ka na rin. Eva naman? Eva, gabi na at marami kang dalang gamit. Hindi ako papalagay kung hahayaan kita mag-commute ng mag-isa. Ako, wag nang matigas yung ulo. Halika na. Seryoso ka ba dyan? Nakakahiya naman sa'yo. Medyo malayo rin kasi yung bahay ko, pero sige na nga. Ay, palabiro ka rin ano? Ako, napatawa mo ako dun ha. Gusto mo pa talaga yung kailangan kang pilitin bago ka pumayag, no, Eva? Ano? Alis na tayo? Habang naglalakad kami, hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Sino ba naman ang mag-aakala ng ang isang seryosong Romel ay may ganitong side pala? Nakakapanibago, pero sa totoo lang, mas lalo ko siyang na-admire. Naikwento sa akin ng kaibigan kong si Cheska na dahil matagal na siyang kakilala ni Romel, natural na raw talaga sa kanya ang pagiging gentleman. Pero sa kabila ng sinabi niya, tuwing nagkakabiroan kami, kitang-kita ko pa rin sa mga mata ni Romel ang tunay na galaka, yung saya na tila ngayon lang muling nakikita. Napag-isip-isip ko rin, DJ Kakay, na ang buhay hindi lang pala tungkol sa pagtatrabaho at pag-abot ng mga pangarap. Kung hindi panahon din para kiligin at magbigay daan sa mga hindi inaasahang pag-ibig. Thank you, Eva. Salamat at pinagkatiwalaan mo akong ihatid ka. Oo naman, pero salamat din ha. Bakit parang lalim yata ng pinaghuhugutan mo? Okay ka lang ba? Biglang nag-iba yung mood mo eh. Romel. Medyo naguguluhan lang ako sa damdamin ko ngayon. Ang alin? Anong ibig mo sabihin? Wala. Sabi ko ang ganda mo. Sige, inihintay ka na ng magulang mo. Pumasok ka na. Salamat sa compliment, Romel ha. Medyo kinabahan lang ako. Yun lang pala. Akala ko naman na paano ka na. Patuloy ang pag-ikot ng oras nitong mga panahon na magkasama kami, DJ Kakay. At sa bawat saglit, lalong lumalalim ang palaisipan tungkol kay Romel. Hindi ko talaga maintindihan ang ipinapahiwatig niya. Sabihin na nating asyumera lang ako sa tuwing tinutokso kaming dalawa ng team dahil sa ikinikilos niya. Lalo lang akong naguguluhan. Hindi ko malaman kung ang bawat salitang binibitawan niya ay totoo o baka galing lang sa bibig at hindi sa puso. Madalas napapaisip ako, seryoso ba siya o sadyang nakikisabay lang sa biruan ng mga kasama? Hello? Sino to? Baliw, si Cheska to. Hanggang ngayon ba naman, hindi pa rin nakasaving number ko sa'yo, no? Bakit? Bakit ka ba napatawag? Yayayain sana kitang magkape sa labas. Huwag kang mag-alala, libre naman kita. Bakit? Anong meron? Ano nakain mo at parang bait mo yata ngayon? Wala nang maraming tanong. Ano ka ba, Eva? Mag-ayos ka na nga dyan. Kita na lang tayo sa malapit na coffee shop, okay? Bye-bye! Nang makipagkita ako kay Cheska, akala ko'y normal lang na pag-uusap at kwentuhan ang magaganap. Kilalang kilala ko si Cheska DJ Kakay. Alam na alam niyang basahin ang bawat kilos ko tuwing may lalaking dumarating sa aking buhay. Nakita niya kung gaano kami kasaya at kakomportable sa isa't isa ni Romel noong magkasama kami sa mga event. Kaya laking gulat ko nang may aminin siya tungkol sa lalaking unti-unti ko nang kinahuhulugan ng loob. Uy, Cheska, bakit ka naman umalis agad nung matapos yung event? Sasabay sana ako sa'yo eh. Nakakahiya tuloy. Hinatid pa ako ni Romel. Naabala ko pa yung tao. Ano ka ba? Sumama lang yung pakiramdam ko nung time na yun. Tsaka, ayaw mo yun? Nagkaroon pa kayo ng bonding ni Romel? Pero, Eva, may tatanong lang sana ako sa'yo. Nakasama mo naman siya kanina, di ba? Wala ka bang napapansin sa kanya? Oo, meron naman. Yung mga mata niyang mapungay, yung Ay, kagwapuhan niya, at ang sarap niyang talagang kakwentuhan. Ay, naku talaga. Baliw ka. Hindi yun yung tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin, wala ka bang napapansin kakaiba sa kanya? Kasi, ewan ko ba? Ako kasi meron ako napapansin. Ano ba kasi ang napapansin mo? Ayan ka na naman eh. Ang dami mo namang napapansin kapag may nagugustuhan akong tao. Ako kasi wala talaga ako napapansin sa kanya. Alam mo ikaw,
Hindi ko alam kung manhid ka na ba o sadyang bulag ka lang. Bulag ka pagdating sa tao na gugustuhan mo. Ano ba kasi yun? Bakit hindi mo pa ako diretsahin? Plangkahin mo na ako. Ay, alam mo kasi Ava, nakita ko si Romel na lumabas. Siyempre, sinundan ko siya ng tingin habang may kausap siyang lalaki. Tapos parang seryoso yung usapan nila dahil nag-iiyakan pa nga sila eh. At doon ko nakita yung paghahalikan nilang dalawa. At alam mo ba Ava, lalaki yung kahalikan niya. Ano? Girlfriend niya siguro. Ibig mo sabihin, gustong babae si Romel? Bakit hindi ko nahalata? Sa sandaling yon, DJ Kakay, parang tumigil ang mundo ko. Ang kape na hawak ko biglang tumabang. Doon ko naintindihan kung bakit malalim ang pinaguhugutan niya at kung bakit siya naguguluhan. Hindi pala ako ang sagot sa mga tanong niya, kundi isang bahagi lang ng ang pagtatago niya sa katotohanan. Pero hindi ko kayang manatili na lang ng walang alam, lalo pa at gusto ko na rin umamin sana sa kanya ng mga feelings ko. Kaya naman nang muli kami nagkita ni Romel para kumain sa labas, bitbit ko ang bigat sa aking dibdib habang nakatingin ako sa kanya, sa mga mata niya na napakapungay, na napakaganda, na dati ay nagpapakilig sa akin. Pero ngayon ay puno na ng katanungan at dito ako naglakas loob na magsalita. Uy, hi Ava! Ang ganda-ganda mo na naman ngayon na-miss kita! Kahit na 4 na araw lang tayong hindi nakita, na-miss ko agad yung kakulitan mo at mga jokes mo. Oh, Ava, okay ka lang ba? Bakit parang hindi ka yata excited na nakita ulit tayo? Romel, may gusto lang sana akong itanong sa'yo. Okay lang ba? Ano yun, Ava? Mukhang seryoso ka. Anong problema? Sabihin mo lang, ituring mo na ako na parang matagal na tayong magkaibigan. Paano kung hindi lang kaibigan yung turing ko sa'yo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Unti-unti na kasi ako nahuhulog sa'yo. Gusto na kita, Romel. Ava, kasi... Pwede ba? Pwede naman, di ba? Pwede bang subukan natin? Alam kong masaya tayo bilang magkaibigan. Pero baka pwede rin tayong maging magkaibigan? Ava, mahal kita. Sobra. Ikaw ang pinakamabait at pinakamahusay na kaibigan na meron ako. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Yung mga sandaling nagkasama tayo kahit maikling pagkakataon lang, di ba? Pero kasi... Pero hanggang kaibigan lang talaga, Eva. Walang magbabago to. Kahit anong pilitin ko, ayokong paasahin ka kasi masisira lang yung nabuong pagkakaibigan natin at ayoko mangyari yon, Eva. Bakit? Bakit, Romel? May iba ka na bang gusto? Ako na lang. Ako na lang kasi. Suwak naman tayo, di ba? Masaya naman tayong magkasama. Wala akong gusto. At hindi ko kayang magmahal ng babae, Eva. Ano? Anong ibig mo sabihin? Sino ka ba talaga? Ano ba talagang pagkatao mo, Romel? Eva, patawad. Patawad kung napaasa kita. Gusto ko sanang maging normal na lalaki para sa'yo pero hindi ko kayang dayain yung sarili ko eh. Kaya kahit gaano pa kita kamahal, bilang kaibigan, hindi ko mabibigay sa'yo yung pag-ibig na inaasahan mo. Hindi ko kayang mahalin ka sa paraan ng pagmamahal na gusto mo. Yung pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae. Gusto ko lang maging totoo sa'yo. Eva, actually, naguguluhan pa ako kaya sana magets mo yon. Ang sakit pala. Ang sakit palang babaas na ganito. Ano bang ayaw mo? Ano bang mali? Ano bang mali ko? Bakit hindi mo ako magawang magustuhan? Balik ka nga. Yan naman, lumuluha ka na naman, oh.
Sinisipon ka pa. Walang mali sa'yo, okay? Mali lang ang taong pinili mong magustuhan. Nang aminin sa akin ng derechahan ni Romel ang tungkol sa tunay niyang pagkatao, DJ Kakay, para bang bumaliktad ang sikmura ko. Ang sakit pala. Ang sakit pa palang mabasted ng ganito. Lalo na kung yung rejection ay hindi dahil sa kulang ka, kung hindi dahil sa isang katotohanang hindi mo mababago. Sabi nila, hindi dapat ang babae ang unang umaamin sa nararamdaman niya. Pero anong gagawin ko? Kusang nahulog ang loob ko sa kanya sa hindi inaasahang pagkakataon. At dahil sobrang sakit, hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Kinagabihan, nagpasama ko kay Cheska sa isang malapit na bar para lunurin sa iyak at luha ang lahat ng sama ng loob ko na iniwan ng revelasyong iyon ni Romel. Ay, Ava. Ano? Seryoso ba? Ikaw talaga yung nag-first move na umamin sa kanya? Bakit mo naman ginawa yun? Girl, nakikringe tuloy ako para sa'yo. Ang syunga mo sa part na yun, promise. Oo na, syunga akong syunga. Pero at least nasabi ko yung totoong nararamdaman ko, di ba? Grabe ka, Ava. Hindi ko in-expect na gagawin mo yun. Isipin mo, finance manager ka, matalino, kalkulado, pero pagdating sa kanya, mamakaawa ka sa taong hindi ka naman kayang mahalin pabalik. Pero, teka, paano ba niya inamin sa'yo na pusong babae pala siya? Sinabi niya agad sa akin ng derechahan na hindi pa siya handang pumasok sa bagong relasyon. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak umamin eh. Kaya ko lang naman nagawa yun kasi syempre, gusto ko yung tao. O baka nadala lang talaga ako ng emosyon ko. Tanga ko talaga sa part na yun, no? Ay nako, ang lala mo pala ma-in love, Ava. Ngayon ko lang ulit narinig yung side mo. Sa tagal nating magkaibigan, ngayon na lang ulit tayo nagka-heart to heart talk ng ganito, no? Oo nga eh. Syempre, iniisip ko rin yung kalagayan mo dahil may asawa ka na, di ba? Salamat naman kung ganun. Pero teka, Ava, okay ka lang ba talaga? Bakit parang unti-unting tumatamlay yung boses mo? Pero seryoso, ikaw kababae mong tao, ikaw pa tong nabasted? Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi nga babae yung gusto niya. Ang sakit pala talaga. Sakit pala talaga ng ganitong pakiramdam. Yung ma-reject ka ng taong nasisimulan mo ng mahalin. Sige lang, iiyak mo lang yan. Damdamin mo lang yung lahat ng sakit hanggang sa gumaan yung pakiramdam mo. Dito lang ako. Ang sakit lang isipin na parang kasalanan ko pa. Bakit ko pa kasi hinayaan ang sarili ko na mahulog sa kanya? Pero sino ba namang hindi magkakagusto? Napakaganda ng personality niya. Mature ang mindset. At sobrang manly pa. Pero heto ako ngayon. Malungkot na naman nun. Ganito pala yung pakiramdam ng mabasted. Yung parang habang buhay mo na dadalhin at maaalalang sakit na to. Ay nako friend, feeling ko baka karma mo na yan. Joke lang. Alam mo kasi, ang dami mo kasing pinaasa noon di ba? Tanggalin mo na rin kasi yung pagiging maldita mo minsan. Ayan tuloy, tinamaan ka na rin. Ano ka ba? High school pa lang naman tayo nun, uy. Siyempre, in-enjoy ko lang yung pagiging kabataan natin, no? Eva, makinig ka sa akin. Hindi mo kasalanan na nahulog ka sa kanya. Ang puso, hindi naman yan parang gripo na pwedeng isara o buksan kung kailan mo gusto. Kung tumitibok yan, kusang titibok yan. Lalo na kung nakakita ka ng rason para humanga, di ba? Pero sana pinigilan ko na lang nung una pa lang. Siguro hindi rin naman kasi dapat ako umasa kay Romel, di ba? Hindi rin naman kasalanan ni Romel na nagustuhan mo siya. Tsaka, wala siyang responsibilidad sa nararamdaman mo. Wala siyang ginawang masama sa hindi niya pagtugon sa nararamdaman mo. Sa pag-ibig, Ava, walang kontrata na kapag nagmahal ka, kailangan mahalin ka rin pabalik. Walang ganun ha. Alam ko naman. Pero sa una, mahirap pang tanggapin. Yun na nga yung point Hindi mo mapipilit ang isang tao na gustuhin ka rin. Kahit gaano ka pa kabuti o kahit gaano mo pa siya kamahal. Alam mo, ang ganyang feeling sa isang tao, hindi yan utang na kailangan bayaran. So ano nang gagawin ko ngayon? Kailangan mong tanggapin ang katotohanan, Ava.
Alam ko, masakit. Oo. Pero, kailangan mong harapin na hanggang dito na lang talaga kayo. Na ang papel niya sa buhay mo, baka isang kaibigan lang talaga. O maging isang mahalagang aral pero hindi lang maging the one. Tama ka siguro. Siguro hanggang dito na lang din talaga. Oo, Ava. At kapag tinanggap mo na yun, doon na magsisimulang gumaling yung lahat ng sugat sa puso mo. Hindi dahil hindi ka sapat, kundi dahil hindi lang talaga siya yung para sa'yo. Masakit ba ng katotohanan, DJ Kakay, kahit papano ay nakuha ko ang peace of mind na hinahanap ko? Ang akala ko'y magiging simula ng aming love story, naging simula pala ng pagtanggap ko na may mga tao talagang dadaan lang sa buhay natin para turuan tayo ng leksyon. Sana'y maging masaya si Romel sa kung sino talaga siya at sana balang araw mahanap ko rin na lalaking para sa akin, yung hindi na ako kailangang magtanong kung sino ba talaga siya. Sa huli natutunan ko ang pag-ibig sa kabila ng tamis nito ay isa ding sugal na walang kasiguraduhan. Hindi dahil ibinigay ko ang lahat ay may obligasyon na ang mundo na ibilik ito para sa akin. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na totoo akong nagmahal, na mayroon akong pusong matapang na sumubok umami ng tunay na nararamdaman sa isang taong laging espesyal sa buhay ko. Siguro hindi pa ito ang tamang panahon para sa akin. Kaya sa ngayon, hahayaan ko muna ang sarili ko na maghilom. Unti-unting naghilom ang kirot sa puso ko. Hindi dahil nakalimutan ko na si Romel, kundi dahil pinili kong tanggapin ang katotohanan ng may mga tao talagang dadaan lang sa buhay natin para turuan tayo at hindi para manatili.